Sa mga naghahanap po ng Husky ADB 150, meron po dito sa Bineli, Calamba branch. Matagal na po nating iniintay ito dahil nga po marami nagre-request na mai-review. Ngayon, mai-review na po natin. Bali, located po itong Bineli, Calamba dito po sa Puro Cuatro, Barangay Milagrosa, Calamba City, along National Highway lang po. Madali lang po siyang makita dahil along the road lang po siya. Pagkagaling po tayo ng Calamba City, nasa right side po. And then kapag galing naman po ng Batangas, dito nasa left side. Kaya sa mga gustong bumili po ng Husky ADB 150, dito na po kayo bumili sa Bineli. Okay, first time lang po natin magre-review dito sa Bineli, Calamba City. Mukhang maganda po itong store nila. Wow, air condition po. Ayan, ang dami pong unit dito. Siguro mamaya isa-isahin natin mga price update, mga unit na available dito po sa Bineli, Calamba branch. Okay sir, magandang hapon po. Sir Milo, shoutout po sa inyo. Sir Abner. Okay sir, good morning po sa inyo sir. Ma'am, good morning po. Ano pong first name nila, ma'am? May po, May. Si Ma'am May. Okay, sige po, ma'am. Okay, eto na yung ating matagal na iniintay na may review. Ayan, sa mga nagre-request po, eto na sa ating harapan. Nandito po yung standard na kulay niya, itong black and white. Bali, apat na available po ang kulay dito. Yung pong dalawa, kung di ako nagkakamali, limited edition. Yung pong kulay gray at saka yung kulay green. To be specific sa kanyang kulay, ito pong nasa harap natin, ito po yung ebony black, and then ito po yung pure white. And then yung pong dalawang special edition, yung po yung matte green at saka wolf gray. Pagdating sa adventure bike, talagang nangunguna dyan ang ADB 160. Sa kanya na-inspired yung mga naglabasang adventure bike ngayon. Pero dito po sa SYM, nung nakita ko po ng personal, may sarili po siyang identity. Meron lang siyang konting similarity sa ADB 160, katulad po siguro ng kanyang naked handlebar, yung kanyang windshield at siguro yung upuan. Pero overall, alam niyo ho, meron akong naaalala ng motor na i-review. Scooter po ng BMW, kundi ako nagkakamali, yung po yung C400 GT. Parang pinagsama sila na ADB 150 at saka yung C400 GT ng BMW. Alam niyo mga ka-riders, iniintay ko na lang po mag-transform ng dalawang ito para talaga siyang member ng Autobots. Sa tingin ko mga ka-riders, nagwo-workout po sa gym itong si Husky 150 kasi napaka-musculados po ng kanyang itsura, ang dami niyang cuts. Pero kidding aside, napansin ko ang linis po ng kanyang body. Ang makikita lang natin, ito yung kanyang emblem dito sa gitna na SYM. Wala po siyang decals. Nga pala mga ka-riders, ang SYM po ay made in Taiwan. And then may nakalagay pong maliit na sticker dito sa side, Euro 4 compliant po sa kanyang emission control, kaya asahan natin environmental friendly po ang Husky ADB 150. And then dagdag pogi points po dito sa side profile, meron po siyang emblem ng Husky 150, naka-chrome na po and then naka 3D na rin. Kaya lalo pong naging premium at elegant ang kanyang looks. And then high quality na seat cover po ang ginamit sa kanyang upuan. Mapapansin nyo meron dito siyang hard plastic na naka-mark po yung kanyang brand name. At the same time protection din po sa ating seat cover para hindi siya matastas basta-basta. Nakakalito po mamili kung black ba or white. Kasi alam niyo naman pagka black, kahit anong kulay pwede nating eterno dyan. And then siyempre kapag white naman, maganda to sa kalsada, kitang kita. Okay dito po sa kulay black. Kaya ganoon din po dito sa kanyang side profile. Meron siyang emblem na Husky 150. Bukod doon wala na po, miski decals, wala na po siyang nilagay. So talagang napaka-premium po ng kanyang dating. Kahit wala po siyang windshield, ang angas po ng kanyang forma. Yun lang po, mapapansin nyo sa kanyang bracket, nakapix na yung ating windshield. So kung in case na gusto nyo pong itaas ang windshield, fix na po talaga siya. Bili na lang tayo ng mahahabang windshield para protection po natin sa hataw ng hangin. Okay, isunod na po natin yung kanyang lighting system. All LED po ang ginamit dito po sa SYM Husky 150. Okay, dito po sa kanyang split headlight, mapapansin nyo yung kanyang DRL nasa baba. Kasi kadalasan po ang mga DRL sa taas nilalagay, pero dito ho, okay din naman, para siyang mata talaga. And then hindi po masisilaw yung kasalubong natin dahil payuko po yung kanyang direction. And then sa design talaga napaka-premium, hindi na tayo talo dito kasi kita nyo, kada kanto niya walang nasayang po na space, lahat po talaga may design. And then dito po sa tail light, unique din po. Ayan, wala siyang kapareho. Nasa gitna po yung kanyang stoplight and then tail lights dito sa palibot. And then yung kanyang turning signals, yun lang, hindi po siya flexible pero LED na po siya. So may mga nabibili naman pong protection para sa ating turning signals. Bakal po yun para suporta lang dito in case na hindi maiwasan baka madangge maputol bigla. Kaya mas maganda po lagyan sana ng protection.
Napuna ko lang mga ka-riders, meron siyang icon ng camera dito sa kanyang fender. Pero tinanong natin to kay Sir Milo, wala nga raw pong camera naka-install. Pero ito nakikita ko, 'di ba, meron siyang lens. Okay, pasensya na mga ka-riders, sa ngayon hindi po natin may confirm kung may camera ba talaga siya. I-research pa natin. And then isunod po natin itong kanyang front tire. Meron po siyang sukat na 120 by 70 by 13 dito po sa front. And then Kenda po ang kanyang brand. Siyempre tubeless na po ito. And then ang angas din po ng kulay ng kanyang mag wheels. Yan, alloy po yan. Medyo may pagka silky po yung kulay niya. Ewan ko lang kung ano bang ano to, parang bronze na halo po na gray. Then okay din po sa kanyang telescopic fork na front suspension, may rubber boot, and then may kasamang reflector po dito sa magkabilang side. And then pagdating po sa kanyang braking system, panalo po tayo. Naka dual channel ABS po dito sa front at saka sa rear. Single disc po na merong dual piston caliper. At ito pa sa isa sa safety features niya, meron po siyang traction control system. And then dito po sa rear tire, meron pong sukat na 130 by 70 by 13. Pang off-road na po yung kanyang gulong, kaya kahit sang kondisyon ng kalsada, tamang-tama po ito ay pangharabas. And then nasa left side po yung kanyang disc brake. Okay, meron din po yung ABS, and then single disc, na meron naman pong single piston caliper. Panalo rin po pagdating sa kanyang stock na muffler. Mapapansin nyo, medyo maiksi siya pero bulky. And then fully protected po siya ng heat guard magmula dito sa tip, plastic po siya, hanggang dito sa side, ayan, plastic din po ang ginamit. Then no problem na sa elbow kasi ang lalim na po niya, nakaharang na po itong radiator cover. And then no problem sa pag-change oil, mahaba po yung kanyang cap, may space naman para may pasok po natin yung ating kamay. By the way, meron po siyang engine oil capacity na 1 liter. And then sa gear oil capacity naman po, nasa 100 ml. Then grabe, kahit saan anggulo po tayo tubingin, napaka-premium po talaga dating. Kita nyo dito sa kanyang air filter box, saka sa kanyang crankcase, pareho po sila naka carbon fiber finish. Oh. Malinis siya, hindi siya masyadong dumihin pati tignan. Ayan. Okay, wala na po siyang kickstart mga ka-rider. Mapapansin nyo, ang laki ng kanyang CVT, di ba? Mas lalo po akong na-amaze dito sa kanyang rear suspension. Okay, naka-mono shock sa left side po siya nakapwesto. At ang taba po ng kanyang shock absorber dito. Ito lang po ang nakita ko na ADB na naka single sided shock. Pero ang lupit po talaga. Pang heavy duty ang kanyang size. Kadalasan po kasi mga naka ano na dual shock absorber po sa gantong adventure bike. And then pagdating po sa kanyang foot peg, ayan. Wala ho siyang rubber pero solid po talaga. Ang ganda ng kulay, may pagka brown po siya. Ayan, alloy po yan. Katerno ng kanyang grab bar na alloy din. Tamang-tama lang po yung size ng kanyang grab bar. Hindi siya masyadong lapat. Mayroon pang space yung ating kamay para paghahawak tayo. Okay, medyo glossy lang siya kaya medyo madulas. And then sa tire hugger, sinagad na talaga niya. Para nga naman ma-avoid yung masyadong massive na talsik ng putik. Ayan, bukod po dito sa malapad niyang rear fender, dahil dito po medyo sexy siya sa gitna. So tama lang po na pinahaba pa yung kanyang rear fender para nga ho, in case na luwagpas man, salo pa rin siya. Okay, check naman po natin yung kanyang upuan. Okay. Grabe, para ito yung nabibili sa aftermarket, diba? So sa tingin ko, hindi na natin kailangan paltan to. Kasi kita nyo naman, oh, very premium po talaga ang kanyang dating. Lalo dito sa unahan niya, di ba? May protection siya. Yan, maganda yung pagkakatabas niya. Ang lalim. Eh, tama-tama, meron tayong stopper na parang sandalan na rin natin. And then dito sa ating angkas, sa back rider seat, ayan, medyo flat naman siya. Then malambot din naman yung kanyang upuan. At hindi siya madulas, ha. Iisipin mo parang madulas. Then ang ganda po ng kanyang stitch dito sa gitna, kahit single lang kanyang stitch. Napakapulido naman po talaga ng pagkakayari. Okay, ayan, bukod po sa kanyang brand name na naka-mark na dito sa kanyang seat cover, meron pa rin siya dito sa side. Okay, check na po natin yung kanyang under seat storage. Meron po itong capacity na 22 liters. So maganda, check natin kung fitted ba dito ang isang full face helmet. Buti na lang dala natin yung ating pambansang helmet. Ayan, si Spider, medium size. Check natin, ha. Okay, ayan, pasok siya pero sa tingin ko sasangga eh. Ayan, hindi po siya pwede.
medyo mataba po yung shell ng ating helmet. Try natin baliktarin, ha. Baka naman pwede pa baliktad. Okay, hindi rin po kasi nakalabas yung kanyang spoiler. So obviously angat po siya. Palagay ko yung pong mga nutshell at saka half face na helmet, pasok po dyan. Napakapulido talaga ng pagkakagawa hanggang sa kanyang mga pagkaka-stapler ng seat cover, diba? Nga pala mga ka-riders, dito po nakapwesto ang ating battery. Mamaya, swerte tayo, may tatry po natin yung kanyang mga lighting system, saka siguro yung sound check tayo sa kanyang busina, sa kanyang naked handlebar. Ang laki ho ng similarities niya sa ADB, di ba? Dito sa kanyang handle post, baka solid yan, puro alloy po ang ginamit. Then sige, sunod na natin yung kanyang mga switches and button. Okay, dito po na sa left side, nandito po yung kanyang high beam, low beam sign. And then sa harap, meron po siyang passing light. Then turning signals, left and right turn, busina. Then dito po sa kabila, meron siyang idling stop or kaya yung engine stop. Ayan. And then meron din siyang hazard. Ito itong kulay yellow. And then yung kanya naman pong electric starter push button. Yan ang ganda ng forma ng kanya mga brake master, diba? Siguro lalong kaganda to. Mas aangas pag pinaltan natin yung see-through. Kita yung mga brake fluid. Okay, naka fully digital na po yung kanyang instrument panel. And then dito sa gitna, yung kanyang brand na SYM. And then syempre meron din naman siyang pocket. Okay. Ayan, lalim po ng kanyang pocket, oh. Pero wala po dito yung kanyang charging port. Nandun po sa kabila. Pero sukat muna natin yung ating cellphone, ha, para matansya natin. Ayan, pasok na pasok po ang cellphone. Sana nilagyan na lang ng lock, ano po, para in case na meron tayong gamit na kailangan i-secure, okay sa loob. Ayan, kapag umuulan dyan sa loob. And then sana dito na nilagay sa may pocket yung kanyang charging port, diba? So okay lang din naman, maglalagay lang tayo dito ng cellphone holder para in case na magcha-charge po tayo habang natakbo, okay siya. Then syempre, keyless smart system na po ang gamit dito sa SYM ADB 150. At napansin ko dito, ito maganda itong backlight, ito yung maliwanag, lalo na siguro sa gabi. Then bukod doon, naka-chrome siya, kaya kitang-kita natin to kahit wala siyang ilaw. Magre-reflect po dito sa kanyang chrome na knob. Ayan si Sir Milo, tutulungan tayo ma-activate. Ayan, buti mayroong available na battery. Shoutout po sa million viewers. Okay, baka sir, meron pa siya shoutout. Girlfriend, asawa, mga anak. Ayan. Ang ganda ng pwesto niyo kanyang battery, di ba? Mataas, nasa ilalim ng upuan. Hindi siya umagaw sa space ng kanyang U-box. Kaya maganda na maximize natin yung space. Ano ba sir ang size ng battery niya? Yung nakalagay dito parang 5L. 5L. Ito hindi naman sa kanya to. Pero pwede ano. Hindi po ito yung official na battery niya mga ka-riders, ha? Para lang makita po ng mga viewers yung kanyang panel and then yung mga ilaw. Alam nyo, marami pa pong special features to eh. Hindi na lang natin maisa-isa kasi talagang ang dami po niyang magandang specs na naka-package sa kanya. So ito, ayan, nabuksan na yung ilaw. Napansin ko na, umilaw na po yung kanyang ignition. Ayan, okay na. Siguro sir, unahin lang natin sa kanyang tangke. Diba, sa gas. Paano ba sir bubuksan? Ayan. Pupush ba muna siya? Ayan, ipupush siya doon sa papuntang open. Ayan, kulay blue po yung kanyang backlight. Ayan. Okay, nagbukas na po. Maganda rin yung kanyang tangke. Maluwag, malilinis natin yung palibot. Okay, yan. Yung kanyang cover, itong kanyang pinaka-cup, meron din talagang kumpleto. May tatak rin ng SYM. Bali, meron po itong 15 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, sa research po natin, umaabot po ito ng 40 kilometers per 1 liter. And then sa top speed po, umaabot siya ng 120 kilometers per hour. Kakaiba rin po yung kanyang instrument panel. Para rin tayong piloto rito, di ba? Sa style or layout ng kanyang mga meter. Okay, dito po sa gitna, syempre yung speed meter. And then meron po siyang clock, ayan sa taas. And then ito po yung kanyang RPM. And then odometer, fuel indicator. And then meron din po siyang temperature. Then sa baba po, ayan yung kanyang mga sign po ng check engine, gasoline at saka yung kanyang ABS sign. And then dito meron po dalawang button na MNS. Ayan, siguro dito yung menu at saka select. Okay, ayan po, dahil naka-open na po siya. Ang naka-standby light po sa kanya itong kanyang DRL.
And then nakabukas na rin po yung kanyang low beam. So maganda dito, kahit patay ang kanyang engine, papunction pa rin yung kanyang mga ilaw. Okay, try nga po natin na i-high beam. Ayan po, yan, lumiwanag na siya. Then check po natin yung kanyang turn signals. Ayan, full LED rin po siya. Sila mapapansin nyo may tunog siya, di ba? Mas maganda po yung may tunog kasi sa ating mga riders po, kadalasan nakakalimot patayin ng turning signals, nakaliko na, nakakanan na o kaliwa, naka-turning signals pa rin. Alam ko po yun kasi lagi ho nangyayari sa akin yun, nakakalimot tayo ng turning, pagpatay ng turning signals. So ayan, ma-aware tayo pag naririnig natin yung tunog na yan na naka-turning signals pa rin tayo. Then sa right turn, okay, check natin na mag-hazard ba siya in case na okay, kahit naka right turn siya, hazard, ayan, naka-function pa rin yung kanyang hazard. And then dito sa kanyang taillight, ayan, ganda talaga ng design, no? Para tayong nakasakay na sa isang jet fighter, di ba? Okay, dito po sa cellphone medyo white ang kanyang stoplight, di ba? Pero red po yan sa actual. Okay, ulitin natin ha, kapag mag-on. Okay, wala na siyang masyadong magarbong introduction, di ba? Meter agad pagka bukas natin. Okay din naman. Okay, dahil full pack po siya, asahan natin medyo mabigat po ang ADB Husky 150. Meron po siyang timbang na 153 kilos sa kanyang wet weight. And then, ang baba lang po ng kanyang ground clearance. Nasa 117 mm. And then, meron po siyang 785 mm na seat height. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, liquid cooled po sa kanyang cooling system. Fuel injected naman sa kanyang fuel supply system. Single overhead cam, 149.6cc sa kanyang stock displacement. And then Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control. Sa maximum power, meron po siyang 14.5 horsepower at 8,000 RPM. At maximum torque naman po na 14.5 Nm at 6,000 RPM. Okay, bago natin i-side stand, nalimutan ko po, meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Ayan. Kapag yan po ay nakababa, hindi ho tayo makakapag-start. Isa sa safety features po ng Husky ADB 150. Ayan po ang kanyang forma kapag naka-side stand. Although hindi siya masyadong nakatagilid na po, pero sa tingin ko naman hindi siya basta-basta babara dahil sa bigat po niya. Basta siguraduhin lang natin na even yung ating pagpaparkingan. Kapag uneven, i-center stand na po natin. Okay, tansyahin na natin. Okay, tayo po ay 5'8". Dahil medyo may kataasan po yung seat height ng kanyang upuan na 785 mm, medyo nakatiyad po tayo. Pero tiptoe lang naman po. Pwede namang ilapat ang isa, yung isa nakatiyad. Ayan. Dahil mababa lang naman yung kanyang ground clearance. Sakto lang, hindi naman siya kalambutan doon sa kanyang foam. Okay, ito ang nagustuhan sa kanya. Yung kanyang floorboard, ang haba po. Pwede rin tayo mag-extend. And then, para makapag-unat-unat, atras tayo ng konti. Ayan. Eksakto naman dito sa kanyang stopper, yung shape. Kaya yung haba ng upuan niya, tamang-tama kahit sa matatangkad po na rider. Ayan, nakakapag-stretching po tayo dito. Then, mahaba pa po yung allowance sa likod. Oh. Ayan. Okay. And then, turning radius. O, ayan. Diba? Ang haba po ng kanyang bar end, diba? Ganda ho nito ha. Naka-chrome na and then bakal po siya. Hindi siya aabot. Ang laki po ng space sa ating hita. No problem kahit mag-sharp curve tayo. Ayan, ang layo po sa ating hita. And then dito, kahit may mga pocket pa siya, mahaba yung length niya. Kaya ang laki pa po ng space dito. Makakapagkarga pa po tayo ng isang bag dito. Okay. Then check natin yung kanyang front brake. Dito muna sa right. Okay. Sakto lang din yung kanyang brake. Medyo half press lang siya. Kagat na agad. Iba talaga pag pang rough road yung ating pang off-road yung ating mga gulong. Kumakagat talaga agad. And then sa kanyang rear brake. O ayan, almost equal po sila ng braking power. And then sa kanyang suspension, okay, medyo hindi natin ma-feel pero nagre-response naman po siya. Nga pala mga riders, ito po yung kanyang remote. Yun lang, wala po siyang manual key. Make sure na lang natin na meron tayong extra battery case na magloko yung ating remote.
Okay, bago natin malimutan, ito po yung kanyang horn. Ayan, swabing-swabe lang. Tama-tama lang yung kanyang horn. Okay. No need na magpalit ng busina. Price update tayo dito sa ADB na Husky ng SYM. Okay, sa kanya pong suggested retail price nasa 152,900. And then kapag installment po natin kukunin, okay, binigyan po tayo ng listahan ni Ma'am Maylin. Kaya shoutout po kay Ma'am Maylin, salamat po. Okay, meron po siyang down payment na 51,533 sa 3 years po ha. And then pumapatak po sa kanyang monthly amortization ay 5,538 and 38 centavos. And then kapag 2 years naman po, magda-down po tayo ng 51,367. And then sa monthly amortization po niya, 7,237.27 monthly. And then sa 18 months po o isang taon kalahati, da-down po tayo ng 51,270 pesos at ang kanyang monthly installment po ay 8,970 and 30 centavos. And then sa 1 year naman po, 39,938 ang down. And then sa monthly po niya ay 12,333 and 93 centavos. Ayan po ang update dito sa price ng Husky 150 dito po sa Binelli, Calamba City. And then sa mga interesado naman po, ito po yung kanilang list of requirements kapag tayo po ay employee. Kailangan po natin ng 2 valid ID sa government ID po. Ayan, Certificate of Employment, Bank Statement, ITR, Payslip, saka Proof of Billing. And then kapag OFW, ayan po mga requirements. At sa business owner naman po, ayan ang kanyang requirements. At sa mga busy naman po, hindi makakapunta, pwede po tayong mag-visit sa kanilang Facebook account sa Binelli, Calamba. Okay, ito nga po pala ang kanilang exact address. Pag may time naman po kayo, pwede nyo po silang pasyalan dito sa Puro 4, Maharlika Highway, Barangay Milagrosa, Calamba City. Hanapin nyo lang po si Ma'am Maylin. Ito po ang kanyang number. And then email address. Okay, hanggang dito na lang po mga ka-riders. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Like, comment, and subscribe sa ating channel.